Lokong Jeffrey yun, Kala niya matatakot niya ako. Pues lalo kong sisirain yung kapatid niya. Attorney, ano pa kayong pwede nating gawin? Mrs. Cruz, we're here to work on what we have para makatulong sa kaso natin. Hindi para siraan yung defendant. Attorney, ano kaya kung maghanap tayo ng dating kaklase ni Colleen? Baka mamaya meron siyang nakaaway dati o nakainisan siya. Diba, di gatungan natin. Kung kinakailangan suhulan, bayaran. Para lalong masira yung Colleen na yan. Kagaya ng ginawa mo din sa driver. Attorney, hindi ka na talaga naka-move on? Kinausap ko si Timo Malabanan. Sinabi ko at piniliwanag ko sa kanya that perjury is a serious crime. Na pwede niya pang baguhin yung testimonyang binigay niya. Oh, tapos? Nanindigan siya. Na totoo yung sinabi niya. Na tinulak talaga ni Colleen si Jessica. See? Oh, ayun naman pala Hindi ko maintindihan, attorney, kung bakit inaaksaya mo yung oras mo dyan sa pagdududa mo. Imbis na isipin mo kung anong gagawin natin para mapabilis ang kaso. Para sa ganun, masentensyahan na yung babaeng yan. Mrs. Cruz, these things take time. The arraignment's in a few days. Bakit pa parang nagmamadali kayo? Para hindi na ako matrete ng Jeffrey na yan. At para hindi na rin makapagmayabang niyang pamilya sa labas na yan. Hindi po ako makapaniwalang nandito kayo, Tita Noah. Mintaw na, anak. Hindi mo ultaang kung mangyari sa'yo. Hindi kong pigilin yung sarili ko na hindi ka kamustahin, anak. Hindi po ako okay dito, Tito. Naninibago po ako. First time ko pong malayo sa pamilya ko. Tito, wala po akong kasalanan Pinagbibintangan po ako ni Hazel pero hindi po totoo yun. Hindi ko po yun magagawa sa kapatid ko. I know, anak. I know. I might not know all the details. Pero naniniwala ako na innocent ka, anak. Naniniwala ako. Thank you po, Tito, ha? Kapag may nag-encourage po sa akin ng ganyan, nabubuhayin po ako ng loob kahit unti. I'm just glad to see you again. Thankful din po ako na nandito kayo. Tibayan mo naman loob mo, anak. Nandito ako, okay? Sir, saglit lang po. Baka pwedeng 5 minutes pa. Ngayon na lang po kasi kami ulit nagkausap ng Tito Noah ko Ilatid ko lang sila. Sige. Colleen, this is Arjun, my executive assistant. Attorney Artemio Vital, my lawyer. Siya naman yung tutulungan natin, si Colleen. Attorney, any news? Nakipag-coordinate ako with Attorney Ivan for the application for bail. Buti na lang kakilala mo ang executive judge kaya napafast track niya sa presiding judge. Nakumbinsi namin sila that this is a special case so we're working on the paperwork even as we speak. Alam mo yun, makakalabas ka na. Nakakalabas na po ako? Ngayong araw? Yes. Within a day. Thank you po, attorney. Kay Noah ka dapat magpasalamat. He acted so quickly para mapabilis ang paglabas mo. Thank you po, Tito. Thank you po. Out of reach pa rin si Attorney Yeban. Nay, baka busy siya mag-asikaso ng pangpiyansa ni Bunso.
Eh kung i-message mo na lang, sabihin mo papunta na tayong presinto, doon na lang tayo magkita. Sige. Oo nga. Umalis na tayo. Baka malate din kasi tayo eh. Baka isipin ni Bunso. Ay, Colleen! Colleen! Ate Tita! Kamusta ka? Ay, Colleen, I miss you. Halika, halika. Ate! Ate, si Bunso andito! Colleen! Si Bunso andito! Colleen? Colleen! Colleen! Ate! Paano ka nakalabas? Paano ka nakauwi? Tay! Bunso! Nangyari? Kung mababalik ba ang nakaraay, hindi na iibig ng tulad ng binigay sa'yo, sinta. Di lang naman ako ang iyong iniwan. Bakit umaasa kami iyong babalik? Talaga ba? Oo. O sige, sige. Sige, thanks for letting me know, ha? Attorney, sino yun? Yung kakilala ko sa office ng clerk of court. Nakapagpiyansa na raw si Colleen. Ano? Paano nangyari yun? Akala ko ba hindi maaasikaso yung piyansa na yan dahil weekend, walang pasok? Mrs. Cruz, meron din ho kasi tayong mga exception. At saka nakadepende pa rin yan sa executive judge. Or baka personal nila nakakilala yun. Kakilala nila. Sino sila? Certain attorney Artemio Vital, who's representing Noah Salvador. Noah Salvador. Nay! Kalma! Tama na! Sino ka ba? Ba't sinasaktan mo yung nanay ko? Noah Salvador. Lalaking baliw na baliw kay Fel Malandi. Ano na naman itong paandar mo ngayon? Buti na lang dumating po si Tito Noah. Kaya yun, tinigilan na ako ng reporter. And hindi na po ako kinulit. Tsaka best thing ever, tinulungan niya po ako makalabas. Nakausap ko nga si Attorney Evan. Asikasuhin na sana niya yung piyansa dahil kaka-resume lang ng office nila. Tapos tinawagan siya ng abogado mo. Inayos mo na daw. May kakilala kami kasi sa office ni Executive Judge. Napakiusapan naman namin ni Attorney Vital. Thank you, Noah. Maraming salamat sa iyo. Walang ano man yun, Felma. Thank you talaga, Tito Noah. Hindi mo lang alam, si Nanay hindi na makatulog sa sobrang pag-aalala. Actually, tayong lahat. Worried na worried tayo kay Colleen eh. Tito, buti na lang talaga nandito ka sa Manila. Galing ng timing. Actually, I was attending a business conference. I was about to board the plane. Eh, nung nabalitaan ko yung kay Colleen, naisip ko lang na baka may maitulong ako. Meron po talaga. Meron naman talaga, meron. Galing yan. Ay, sana.
Thank